Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po, inyong lingkod. Dito po sa Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Ito po mga katambay, meron pong nakita at napakinggan ang inyong katambay, si Kamanong. Dito po sa ating mga makabayang vloggers. Nakita po nila ang nangyari po dito po sa sinasabing nagwawaldas daw po ng kabang yaman o sinasabing pera ng taxpayer ang camera, lalo raw po ang speaker. Dahil ito po ay hindi gumagamit ng ordinaryong eroplano, mga katamay. Naka-private plane pa raw po, mga katamay. Private plane. Ang hindi lang po natin alam kung ito po ay pag-aari niya, mga katamay, itong private plane. Kasi alam naman natin kung sino-sino lang po may private plane po sa ating bansa, di ba? Nangunguna po dyan si Pastor Kibuloy, may private plane po yan. Si Manny Pacquiao. At yung mayayaman pa po nating mga kababayan, mga katamay, meron po mga private plane yan. Pero bilang isang lingkod bayan, sino po kaya ang gumagastos po dito po sa sinasabi pong private plane na sumunod po daw ito dito po sa Brunei kung saan po nahandon ang kanyang pinsan, mga katambay. Ito po, painggan po natin ang ating makabayang vlogger at komentuhan po natin, mga katambay. Nang magtungo si PBBM sa bansang Brunei ay pinagtataka ng mga netizens. Bakit kasama na naman itong kanyang pinsan na si Romualdez? Ano naman kayang magiging papel niya dito? Lalo pa siyang nasilip at kinwestiyon ng netizens nang mag-post ang Philippine Embassy in Brunei state visit. Philippine House Speaker Romualdez has arrived from New York via private plane. Ayun naman pala, kung may private helicopter si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at may private jet naman at chopper si Pastor Apollo Kibuloy, aba, hindi naman daw pala ito papatalo sa speaker. Ayon pa nga sa mga netizens, ay bakit tila itinatago ito? Dahil ang Philippine Embassy in Brunei, ang post na ito ay deleted na daw. Wow. Binura na. Talaga bakit kaya? Kung may private helicopter si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at may private jet at chopper si Pastor Apollo Kibuloy, aba, hindi pa tatalo ang ating Speaker of the House of Representatives of the Philippines. Ubod ng yaman ng Pilipinas, traveling on a huge private jet, ang kinatawan ng isa sa pinakamahirap na congressional district at lalawigan ng Pilipinas. Ano nang nangyayari sa gobyerno natin? Ang dami naghihirap. Grabe ang paglustay nila sa pera ng bayan. Puro makapal ang mukha. Puro pasarap sa buhay lang ang alam ng mga ungas, samantalang utang ng bansa, palaki ng palaki. Grabe, naghihirap ang ating mga kababayan. Nagmamahalan lahat ng bilihin. Halos di na makabili ng bigas. Pero eto ang sila, sa private plane lang. Mga walang konsensya at awa sa pagwaldas ng pera. Pera ng bayan, waldas ng waldas lang. Dapat talaga ma-audit in detail ang Kongreso kung saan ginamit ang bilyones na pera na buwis ng mamamayan. Mahihirap man o mayayaman. Put ina, bakit hindi pa Putulin na natin, may nagmumura pa. Di umano, mga tambay. Tama po yun, mga tambay. Saka yung sinasabi po ng makabayang vlogger, saka yung mga comment po ng ating mga katambay. Isa rin po sa nag-comment po dyan ng ambatikang journalist na si Jason sa mga katambay. Ang nagsasabi po, talagang sa kahirapan po ng ating bansa at talagang mga Pilipino, hirap na hirap, lalo sa nagtataas ang bilihin. Pero ang ating mga niluklok na maglingkod sa ating bayan, sinasabi nga, private jet pa, mga katambay. Ang isang speaker daw po ng House. At sinasabi rin po na sa komento po at ni Sir Jason sa hiyang-hiya daw po siya sa lingkod bayan ng ng speaker dahil isa sa pinakamahirap niyang probinsya, mga tambay, ang sinasabi ni Jason sa. Pero ang speaker naka-jet pa, private jet, mga tambay. At alam naman po natin, ang isang politiko po, katulad po ng isang speaker, ay hindi po nila personal na gastos po yan. Dahil ang gastos po niyan, pag ikaw ay lingkod bayan, ang gumagastos po dyan ay pera ng taxpayer, mga tambay. Lahat po, pati po ang Pangulo,
Dahil alam naman po natin, mga tambay, napakalalaki po ng kanilang travel fund sa loob lang ng 12 taon. 12 months po, billion po ang travel fund po ng Pangulo. At ito rin po ang natuklasan na talagang kailan lang po yun, mga tambay, yung binulgar po ni Sasot Rogandos na ilang billion din po ang travel fund ng isang speaker ng Kamara, mga tambay. At doon po nagalit po ang dating Pangulong Duterte, di po ba? Dahil nga nakapagsalita rin po ang dating Pangulong Duterte dyan at hinamon po ang Kamara at Senado na magbukasan po ng libro. At mismo ang dating Pangulong Duterte ay willing ding buksan ang kanyang libro magmula nung siya maging mayor at nang magkaalaman na. At sinabi rin po ng dating Pangulong Duterte kung anong klase po silang konstitusyon, di ba? Sinasabing rotten, worse, pinakabulok na konstitusyon daw po ng ating bansa ang Kamara di Umano at ang Senado. Ayon po yan kay dating Pangulong Duterte, mga tambay. At open the book ang hamon sa kanila. Open the book. Dahil nga po, natuklasan po ni Sasot Rogandos ang Kamara at Senado, may special po silang batas na hindi po sila pwedeng hingan ng resibo ng kanilang mga proyekto at paggastos po ng kanilang confidential fund at ang kanilang extraordinary fund. At ang sinasabing travel fund, hindi po pwedeng iyan i-audit at hindi pwedeng hingan ng resibo kung paano ginagastos po ang pera ng taxpayer. Kaya po, hindi na po bago sa atin yan na gumamit pa ng private jet, mga katambay. Kaya lang po, ang mga Pilipino, gising na. At ang pinagtataka po ng ating makabayang vloggers, pinost po yan. Pinost po ng embahada ng Brunei, mga katambay, yung pagdating po at sasakyan ng isang speaker. Pero ang pinagtataka po ng ating mga kababayan at makabayang vlogger at isa na rin po nagtaka, ang dating journalist na si Jason sa mga tao, bakit daw po dinilit ng embahada o ng embassy na nag-post ang Brunei, ang ating embassy ng Brunei, nag-post po ng sinakyan po ng speaker na jet, na private jet. Nawala na po sa social media yung pagkakapost. Bakit po kaya tinanggal? Bakit po kaya binura, mga katambay? Ano po sa tingin nyo? Bakit binura, mga katambay? At bakit tinanggal yung post na yun? Di po ba dapat proud? Proud po dapat ang mga Pilipino, lalo po ang embahada ng Brunei na merong speaker ng Pilipinas, ng Kamara, na nagpunta po, sinadya at sinundan ng kanyang pinsan na Pangulo, sa Brunei. At proud din po sana ang ating ambassador ng Brunei na merong isang speaker naka-private plane pa nang dumating po sa Brunei. Di po ba katambay? Pero ang ating mga kabayan, ano naman po ang pagiging proud? Naghihirap po kami, speaker. Yun naman po ang sabi ng ating mga kababayan. Nagmamahalan po ang mga bigas. Nagtataasan po lahat ng pamasahe, gasolina, kuryente, tubig, at marami pang iba. Isama na natin ang mga toll gate na dinadaanan natin yung mga toll ng Luzon at South, mga tambay. At nagmamahalan. Isama na rin natin ang Skyway na napakamahal din po ng toll dyan. Di ba mga tambay? Pero sinasabi nga po, paano sila maglustay ng pera ng bayan? Private jet. Napakasarap sakyan ng private jet. Di ba? Hindi katulad ni Pangulong Duterte. Pag pumupunta yan, umuwi ng Davao, ano sinasakyan? Ordinary plane lang, mga katambay. Sama-sama na sila rin sa isang eroplano. Sinabi nga ni Pangulong Duterte noon, kung siya'y mamamatay, kahit anong sakyan mo, babagsak ang eroplano, babagsak yan. Di ba? At never mong sumakay ng private jet ang Pangulong Duterte. Kahit siya mismo sa mga travel niya, yung mga eroplano lang, hindi private ang sinasakyan niya, mga tambay, di ba? Kahit nga yung kanyang sinasabing presidential chopper, pinagagamit niya po yun, mga tambay, para lang makatulong. Lalo sa mga nasasalanta, di po ba? Pati nga yung sinasabing yacht ng Pangulo, di ba? Pinagagamit niya rin po yun, mga tambay. At sinasabi rin ng dating Pangulong Duterte, yan ay pera ng taxpayer, pera ng bayan. Kaya kailangan pakinabangan ng bayan yan. Pero sa kabila po nito, nasisilipan po ng mga Pilipino ang administrasyon po ni Pangulong Marcos. Nasisili po ng mga Pilipino, nagtatanong po sila. Sobra-sobra na daw po magwaldas ng pera ang ating administrasyon ngayon.
at kasama pa raw po mismo di umano ang pinsan sa Kamara, mga katambay. Napakarami na po napupuntahan nitong magpinsan na ito, mga katambay. Gusto po yata libutin ng mundo nitong magpinsan, mga katambay. 2 taon po pa lang sa pwesto ang magpinsan di umano, pero napakarami na po napupuntahan, mga katambay. Kaya nga po, usap-usapan din po ito sa ibang bansa na ang ating Pangulo talagang gagawa po ng history o ng record na Guinness of Book of Record ang ating pamahalaan na pinakamaraming travel na pangulo sa buong mundo. Mukha pong gagawa ng history po ang ating pamahalaan para masama po sa Guinness Book of Record yata, mga tambay, sa pinakamaraming travel. Mukhang lalagpasan pa po ang biyahe ni dating Pangulong Ramos, mga tambay. Kasi sa Pilipinas, siya po yung talagang nabansagan pa po na travel pa more. Pero po ngayon, mukhang ihigitan daw po di umano ng magpinsan dahil laging kasama po ang pinsan sa biyahe. Sabi po ng ating mga kababayan, mga tambay. Muli po, mga katambay, ano po masasabi niyo po dito po sa mga natuklasan po ng ating mga kababayan, lalo na ating mga makabayang vlogger at ni Sir Jay Sonsa, na talagang nakita po nila yung post at kaya lang po dinilit ng embahada, ng ambassador ng Pilipinas sa Brunei na sila po nag-post nung private plane na sinakyan o sasakyan ng Speaker of the House, mga tambay, na sinasabing sobrang pagwawaldas daw po ng ating pamahalaan at lalo ng Speaker na nasa hot seat po ngayon ng Speaker, mga tambay. At napakarami naman po talaga usap-usapan lalo sa paghawak po ng pera ang Kamara. Dahil napakarami pong pagdating sa pera, di ba? Nandiyan po yung sinasabing tsa-tsa, yung sinasabing PI na nagkakaroon pa ng bayaran sa pirma, di ba? Tapos meron po pang lumabas na nagbayad po ng daan-daang milyon para lang po ipalabas yung yung commercial po para i-endorse sa mga Pilipino yung PI o yung tsa-tsa na pinalabas po sa mga malalaking istasyon natin. Alam naman natin, mahal ang bayad yan pagka kinumersyal mo dyan yan, di ba? At yung sinasabi pang bilyon-bilyon na walang programa, saan daw po napupunta yun? Yung mga pera na yun na walang programa, pero nakapaglalabas daw po ng bilyon-bilyon, mga tambay, ang Kamara. At ito pa po, yung sobra-sobra pamimigay daw po ng ayuda sa sa mga Pilipino na hindi naman lahat ng Pilipino ay nabibigyan, Halos sa Mindanao lang po ang tinututukan. Puro taga Mindanao lang halos ang nabibigyan na napakarami sinasabing ayuda. Pero Band-Aid solution lang po 'yun, mga tambay. Band-Aid lang po 'yun. Mahirap at napakataas pa rin ang bilihin, mga tambay. Muli po, si Katambay Manong po. Ano po masasabi niyo po, mga katambay, dito po sa sinasabit kumakalat po na binura ito pong private jet na sinakyan o na ginamit ng speaker? Ano po ang komento nyo? Totoo po ba na nagwawaldas ng pera ang pamahalaan at ang speaker, mga tambay? Pwede po natin i-comment yan sa ating comment section, mga tambay. Thank you po sa mga nakagusto po ng ating napakaliit na channel, ang Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. Ingatan nawa, mga katambay. Paalam. Bye-bye.